Good morning mga kababayan. Napakaganda ng panahon ngayong araw na ito. Napakaaliwalas ng kalangitan. Andyan na si Haring Araw. Pero ramdam natin yung lamig ng panahon ngayong season na ito. Mga bear season na tinatawag. So this time nandito tayo sa ating farm dito sa likod bahay lang. Ayan. Just checking out our BT corn, yung ating tinanim na BT corn dito. Ayan, makikita sa background. Ayan po yung tanim natin na BT corn. So napakamahal ng seeds ng BT corn dahil nga yan GMO na tinatawag or genetically modified organism, o hindi kinakapitan yan ng mga insekto. At syempre yung tolerance niya sa drought ay talaga namang maasahan mga kababayan. Pero in terms of yung yung yield natin ay wala ding pinagkaiba dun sa natin. Pagka maganda rin yung grow ng yung tinatawag natin mga hybrid seeds, yung mga nauna, ganun pa rin, parehas lang naman, parang walang pinagkaiba yung dami ng yield na makukuha natin or ma-harvest natin sa ganitong klase ng binhi ng mais mga kababayan. Right? So right behind us ay yan yung ating balon. Well, okay pa rin naman yan, pero hindi na nagagamit. So i-activate natin yan din mga kababayan para magamit, sayang din naman. Ayan, i-check natin yung kung gaano na kalalaki yung mga tanim natin na BT corn. Pero first of all, gusto ko ring ipakita itong mga alagang kambing dito ni Kuya. Nandito sila, nakasuga sila rito. Ayun, dito yung kanyang dyan. Sa background makikita nyo dyan mga babayan, yung mga kambing, may kambing siya dito. Ayan, napakagandang alaga ng kambing dahil magta-times 2 yan every year, times 2. Ang bilang nito nasa 5 yata yung inahin niya. O di magiging na yan, 10 sa isang taon. Plus yung 4 na lalaki, magiging 14 na. Ganyan. Kabilis magparami ang kambing. Dito niya sinusuga kasi bakante para sa kanyang garden. Ginagarden niya kasi dati yan. Ito, pero ngayon yun ang pinagsusugaan niya ng mga kambing dahil maganda yung damo. Ayan mga kababayan. So ipapakita ko lang itong mga kambing. Let's take a closer look sa mga kambing natin dito. And then dito, linilinisan din niya. Naglilinis din siya dito para may mga tanim na kamoting kahoy, mga gulay ang itatanim niya rito. Kasi hindi naman niya problema yung tubig, nandyan. Mag-iigib lang siya ng tubig dyan, meron na siyang pandilig sa kung anumang halaman ang gusto niyang itanim dito. Alright. So i-close up lang natin itong mga kambing mga kababayan para makita nyo kung gaano kaganda itong mga kambing. So ayan nandyan yung isang kambing niya, yung matandang inahin niya. Tapos pa ayun, may 2 na maliliit yan, magkapatid siguro yung mga yan kasi magkasinlaki. And then doon meron ding dyan, yan, 4 yan. So wala yung isa, ay wala pa yung 3, 6, 7, wala yung 2 puti. Wala yung 2 puti, yung 4 saka 3 dito, 7 yung nandito. Hindi natin makita yung 2, baka nandun pa sa piggery, pig pen, yung dati nating pig pen na wala nang laman. So ito yung mga nililinisan niya, naglilinis siya rito. Ito yung nasa elevated portion tayo kasi ito yung pinaghukayan ng well, yung na yan, balon. Ayan yan, nililinis niya. So may mga tanim-tanim din dito na mga gabi, pwedeng pagkuhanan ng pang-ulam.
ginataang gabi, napakasarap. So ito yung ano natin dito. Ayan, water system natin. Ginagamit natin dito pag ano noon ng ano pag-alaga ng baboy. So ito nakasarado lang to. Pero okay pa rin yung ano, yung tubig nito. Malilinisan lang, makukuhanan lang siya ng tubig para maging malinis ulit yung tubig sa loob. Ayan. Contaminated na ng mga dahon-dahon. Siyempre may mga nakapasok na dyan. So kailangan papalinis mo to. Yung mga gumawa pwedeng ano yan, tatanggalan yung tubig to para maging malinis siya ulit. Alright. So ano, puntahan nga natin ng mas closer itong mga alaga. Ayan oh. Ayan ang kambing. Magandang alaga ito, mga kambing nito. Ayan. Oh, ito anak niya siguro ito. Itim na anak oh. Ganda oh. Ganda mga kababayan. Tapos yung isa yon, old na yon yata din. Yung kambing doon oh. Tapos dito, meron din dalawa dito. Yung dalawa dito oh. Makikita mo rin. Ayan. Pagkagandang mga kambing nito. So, ito naman yung isa. Ito. Yan, medyo magulang na ito. Ayan, mga kababayan. Oo. Ito yung kambing. Ito sa yung mother of all, ano na to, of all kambing na nandito. Kasi baka dito nagsimula. Kambing. Meh! Meh! So, dito sa may banda rito, sa may cliff. Meron tayong cliff dito. Ito yung pinakagilid. Kapansin-pansin mga tanim dito na mga gabi. Yung mga nagbabiral noon, mga babayan. Na mga gabi na malalaki. Ito. Tapos banda doon, meron tayong mansi. Yan, ginugulay din yan ng mga prutas. Dito naman, meron tayong ano dito, puno. Yan, kagaya ng malalaking puno namin dyan. Ito oh. Mahogany. Yan, mahogany ito. Tapos yan, meron tayong ube. Pag summer, ayan, huhukayin natin pag summer time para malaki na yung laman. Malaki na yung laman nito, mga kababayan. So yung baging niya nandito sa baba, yan. Masukal na dito noon, may santol kasi rito. Oh. Ayan yung puno ng santol noon, oh. Tinanggal natin dahil napapayungan na niya yung mga tanim dito. Masyadong malaki na. So dyan oh. Doon naman, yan yung Cagayan River. Doon sa may banda ron, mga babayan. Masisilip natin dito yung Cagayan River oh. Pababa dyan sa baba. Ito naman yung baging na kalimutan ko na kung anong pangalan nito. Yung mapait. Maraming ano nito eh, tinda doon sa Quiapo nito eh. Pag nagpunta ka ron eh, may mga tinda sila doon. Ayan. Panggamot yung ano nito, herbal effect nito sa katawan. Mapait ito eh. Napakapait nito. Ito tapos yung ubi natin. Ito yung baging niya oh. Diyan sa baba. Pupunta dyan sa baba yan. So kung pupunta pa tayo dito sa ano, baka merong ahas na dito. Yan na yung baba, yung daanan namin yan, sa baba. Yan sa baba na yan, daanan yan, papuntang ilog. Yan sa may Cagayan River. Alright, so yan lang mga kababayan. Ipapakita natin dito sa may ano, gilid-gilid lang ng ating ano, mga perennial plants ito, yung mga ano, yung mga tumubo na dito, mga perennial plants. Hinahayaan lang namin na tumubo dyan. Ayan, kagaya ng mga yan, oh. Mga suha, mga punong kahoy, o kung ano-ano mga puno yung mga nandito. So, ayan mga kababayan. Ito, yung kambing. Dito sa may banda rito, may suha din naman dito. Pero palagay ko, hindi rin masarap kasi hindi kaanong nakukuhanan eh. Maraming bunga, oh. Oh, daming bunga.
Ito naman, yung kyesa, oh. Maraming bunga dun sa taas, mga babayan. Ipo-focus natin. Madaming bunga. Kyesa ito. Oh, ito yung nung mga bata pa kami, ito marami ito. Itong gaya ng prutas na to. Yan ang kinakain namin. Pero ngayon, napakatagal ng panahon na hindi na ako kumakain ng ganito, kyesa. Ito, oh, na lalaglag lang sila dito sa ilalim. Ganito po yung bunga ng kyesa, oh. Ayan, mga babayan, oh. Maano. Hindi ko may paliwanag yung amoy, yung lasa niya. Pero ito, matamis ito, matamis. Matamis kapag kahinog na, ganito na yelo. Yelong-yelo. Tapos may buto dito sa loob, yan, oh, may buto. Ayun. Yan ang buto niya. Oh, napakasarap nitong merienda noon. Mga bata kami, eto, mga pinapatulan namin noon itong mga to kasi walang makain. Yan mga ito. Pero masarap pa rin naman. Sayang nga lang at hindi nakukuha. Pero i-harvest nga natin ito para ano. Kasi masustansyang prutas itong mga to Wala na din gaano makikita mga ganitong mga prutas. And luckily meron tayong ano rito, tumubo. At mapanatili natin na dito lang yan at hindi natin puputulin. Ayan. Ito kasi magdadagdag sa ano na scene or view dito sa loob ng ating farm. At ito nga ay yung plano natin na unti-unti nating i-develop ito. Kasi sayang, oh. Farm tourism ang ideal dito, oh. Ayan. Ideal na plano natin dito. Farm tourism or agricultural training school. Dito na, oh, yung mga mais. Dito naman yung mais natin. Papakita ko yung mga mais. Malalaki na sila. Hindi pare-pareho yung distansya nito. Kasi nga mano-mano ang pagtatanim dito. Tingnan nyo, napakaliliit ng mga farrows nya. At yung resulta ng maliliit na farrows makikita din dito sa puno ng mais. Kasi tingnan nyo na ano, parang payat. Hindi siya sturdy looking. Payat itong mga mais na tumutubo. At hindi sila gaanong verdant. Ayan, oh. Maputi. So nagsisignal yan na hindi gaanong maganda itong mga mais. Kailangan ng side dress ito. O kaya mga organic na mga pataba ang i-apply natin dito para yung pangangailangan nila, dahil tingnan mo yung mga tudling nito. Oh, ang liliit ng tudling, oh. Ayan. Hindi rin lalaki ng husto yung mga bunga nito pagka ganyan lang. So meron na tayong ano, sistema. Meron ng sistema ng ano ngayon ng pagtatanim na ina-adapt ng ano, Quirino Province and sa Nueva Ecija, yung double rows system na pagtatanim. Mas marami daw ang na-accommodate na puno ng mais noon compared dito sa mga ganito, yung mga standard na ginagawa natin. So maganda kung may apply din natin yun na matutunan. At mas maraming mga puno, mas marami tayong maaani kapag ka doon. Yung ang measurement noon ay 30 by 80 by 30 by 20. Ayun ang measurement. Magkatabi na dalawang tudling, ang distansya dapat 30 lang ito, 30. Tapos yung sumunod, yung pangatlong tudling 80 na. And then dalawa na naman yun, yung 30 ulit, tapos 80, ganun. Pero yung distansya mula rito dapat 20. Itong puno 20. Ayun, mas maraming ma-accommodate daw ng puno ng mais. So by the way, mga kababayan, hindi ito hybrid corn. BT corn ito, itong tinatanim namin dito. BT corn. Ayan, genetically modified organism na tinatawag. So you can expect na ito ay napakamahal ng ano niya, binhi nito. Yan, mahal. Mga papayat, tignan nyo, mga papayat yung mga tubo ng ano,
BT corn natin. So kailangan natin ng side dress nito para maging sturdy looking sila. Ayan mga kababayan. O, hanggang doon, I-check din natin yung huli nating na tinamnan kung malalaki na rin yung tubo. Ayan. Ngayon yung mga kababayan. Mga payat, So, yan mga kababayan. So, lumako naman tayo doon sa kabila. Pero, tignan, kukunin ko muna yung dito. Yung cup natin na pinagkapehan. Alright. Punta naman tayo dito sa kabila. Ito yung huling tinanim natin. O yan. Come on. Ayan, medyo malalaki na. Pero mas maganda yung pagkatubo nito mas magandang tignan nito. Ayan, maliliit pa ito. Pero makikita mo maganda. Mas madamo nga lang, pero pag medyo lumaki na itong mga to, i-sprayhan natin yan ng pandamo para matanggal yung mga damo na yan. Ayan. Ganda na mga kababayan, meron tubo na rin. Ayan, ito yung mga tubo. Hindi pare-parehas ng distansya yan, may dalawa kasi mano-mano nga yung pag natin dito, pagtatanim. Hindi kagaya ng mga iba na seeder yung machinery yung gamit nila pagtatanim, kaya pare-pareho yung distansya ng mga tanim nila. Pero sa atin mano-mano lang. Siyempre gamit natin ang kalabaw sa paggagawa ng tudling. So ito lang mga kababayan. Hanggang dito na lang ang ating video sa araw na ito. At mag-update din tayo kapag medyo lumaki na o magkakaroon ito ng o kaya kung mag-a-apply tayo ng abono or mag-i-spray. Alright, maraming salamat mga kababayan, and till our next video. Okay, don't forget to subscribe and hit the notification bell so you won't miss out any upload that we are going to make. Alright, thank you so much mga kababayan, mabuhay po.